Nagulat na lang ako first time kasi nangyari sa akin na mapupusasan po. Hindi namin akalain kasi siya po yung nag-handle na ng salon namin. Acting manager na po namin siya tapos ginanon niya kami. Masakit lang po sa loob ko pag naaalala ko yung posas. Parang hindi lang ako Okay, sige. Huwag ka na masyadong umiyak kasi baka pamaya magpa-pass out ka naman. Kulit lang ako, sir, bakit kailangan niyang pumunta dyan? Kasi alam po ng tao namin kahit guys, gano'n ang ginawa niya sa amin. Maaring may kamalian ho ginawa to. Yung proseso lang ho ang ibig kong sabihin, mali. Ngayon, hindi ko ho kayo masisisi. Eto, hinimatay ho yung nagrareklamo. Nung ninalapit ko po sa bitag po, gusto ko po ng hustisya po sa ginawa nila sa mga gamit ko po, sa ginawa po nila sa salon ko po. Pinasok nila po yung salon ko, sarili ko pong amo po. Si Ma'am Nika Oy Mandragon at saka si Ma'am Yana Oy Mandragon po. Nagulat na lang ako na wala na pong gamit ang loob ng salon ko. Kinuha po ang mga gamit po na sinabi niya po, gamit niya po yun, naninakaw ko po daw sa salon daw po. Nagulat na lang ako first time kasi nangyari sa akin na mapupusasan po. Sa barangay. Tinatanong ko po kung bakit niyo ako hinuli na wala naman warat. Sabi po ng boss ko, mag-usap tayo, sabi niya. Sabi ko naman ganyan, ma'am, bakit po? Sabi ko. Sabi niya, bakit mo ginawa sa akin to? Sabi niya, ma'am, 3 days pa lang po yun, ma'am, yung salon ko. Magpo 4 days pa lang ngayon. Sabi ko, bakit mo nagawa sa amin? Ma'am, gusto ko pong mag-solo kasi po, nabibitin po ako sa sahod talaga kasi po, yung 13 monthly at saka yung SSS ko, PhilHealth ko, pag-ibig ko, ako nagbabayad kasi, sabi ko, tapos ganyan, pina-stop ako, tapos pinusasan na lang ako, dadalhin daw ako ipapa-medical daw, tapos diniretso ko nila ako sa 5 po. Station 5. Opo. Pagdating sa barangay, pinusasan ka. Kinausap muna po bago nila po ako pinusasan. Nung kinausap ka ng barangay, hindi ba sinabi sa'yo ng barangay kung anong dahilan kung bakit ka pinusasan? Hindi naman po. Saan kilala. barangay ka dinala? Sa Santa Lucia po, Quezon Santa City Lucia, po. Quezon City. Ikaw ba'y nakulong? Opo, 30 minutes po niya ako pinakulong. Sa kabilang linya natin ngayon, si Nika Mandragon. Ma'am, nandito ho sa atin si Arturo Valdez. Dati niyong hairstylist ata. Pinusasan naman siya, hindi naman siya binasahan ng kanyang Miranda rights. Pagkatapos dinala sa presinto, nakulong siya ng 30 minutes. Ma'am, totoo ba to? Friend na tumawag sa akin na kinakongratulate ako for the new salon. Okay. Ngayon, sabi ko po, wala naman akong inopen na salon because nagsara pa nga yung isa. Sabi niya, ito dito yung tao mo. Tapos okay. yun nga lang, pinagtataka ko, bakit pangalan niya ang nakalagay? Tapos sabi ko, yun na po. So, nung kinausap ko na po yung mga tao ko, doon lang po umamin sa akin na habang nagtatrabaho siya sa amin, nagtayo po pala siya ng salon within the vicinity. Okay. Acting manager na po namin siya, tapos ginanon niya kami. Tapos, ngayon po, nung nalaman na po namin, kinabukasan, and since nag-ano po ako ng advice sa barangay, pumunta muna po ako sa barangay, Okay. then sabi nila, pwede ka namin i-assist ma'am para makuha mo yung gamit. Okay. As smart as evidence. So, nagpasama po ako sa mga tanod sa barangay. And sakto, nandun din naman po yung barangay captain na Okay. nung nilahad ko na po yung aking reklamo, sinabi naman po sa akin na nasa sa akin daw po kung magsa-file daw po ako ng Kaso? case ng reklamo sa kanila para may 3 hearing. Inaresto ho ba siya sa barangay? Dinaray siya sa police station? Apo, Okay. Nung sinabi ho ng barangay, inaresto siya, siya ho ba'y sinabihan ng barangay din na, teka muna, dito muna mag-hearing at magtigas yung polis na nag-aresto sa kanya? Hindi po, kasi mismong sabi na nung polis na, hindi, okay na yan, pwede Okay. na yan. Okay. So in other words, police, ma'am, sandali lang, ikaw ba'y binasahan ng Miranda doctrines mo, nang pinusasan ka ng mga polis, or ano ba nangyari doon sa iyo, Masakit lang po sa loob ko pag naaalala ko yung posas. Parang hindi lang ako Okay, sige. Huwag ka na masyadong umiyak kasi baka pamaya magpa-pass out ka naman. Kulit lang ako, sir, bakit kailangan niyang pumunta dyan? Kasi alam po ng tao namin kahit guys, gano'n ang ginawa niya sa amin. I want you to listen and please listen carefully. Mali yung ginawa ng pulis. Hindi niya inaresto yung tao, hindi niya nahuli. Ito ay pang barangay. Ang barangay ang nagsasabing,
Dito maghihiring na 3 beses. Ba't nang himasok yung pulis? Siguro ma'am, nagandahan sa kapatid mo, o di kaya sa iyo, nagpapa-impress, inaresto nila. Na mali ho yun. Ngayon, maaaring may kamalian ho ginawa to. Yung proseso lang ho ang ibig kong sabihin, mali. Ngayon, hindi ko ho kayo masisisi. Eto, hinimatay ho yung nagrareklamo. Ang ano lang namin, ma'am, kasi siguro sa bigat ng kanyang sama ng loob, bigla ho siya nag-pass out. Now, for not disclosing that he set up his own business, ang ibig sabihin ho doon, ma'am, it was non-disclosure conflict na rin yun para sa kanya. These are things na, kumbaga, unethical, pero hindi ho to illegal at hindi ho to crime. Maliban na lamang, ma'am, kung nakita natin nilakawan ho kayo ni Arturo. Actually, sir, yung isa pong manicurista ko, sa kanya niya po pinakuha yung mga nail polish, which is kami lang nakakaalam ng mga supplier. Alright. May mga resibo si Arturo daw, nagpapatunay. Siya'y bumili ng mga gamit sa salon at yung resibo na is enough evidence that he purchased those. Actually, nag-usap na rin po kami, pati sa barangay na, kung ano yung resibo mo, sige, bigay mo. Pero, kung alam mo kung anong mga kinuha. Kasi nandun po yung sa harap yung pulis namin. Tinatanong namin, sa amin to, di ba? Sumasagot naman po siya na, yes po, kinuha niya po talaga. Umamin siya na may mga gamit doon na dinala niya. Apo. That's another issue. Kasi ako, procedural aspect, I only question the process kung paano inaresto ho yung Okay tao. Hindi ho namin kayo sinisisi. Okay? Ikaw ba'y pinusasan? Sa barangay pa lang? Opo. Nakita ng barangay chairman? Opo. Kita po lahat yan doon Anong po. sinabi ng barangay? Hindi ko po alam. Blanco po yung utak ko. Blanco po yung isip ko nun dahil di po ako nagsasalita talaga po nun. Alright, hindi ka na nagsasalita. Alright. Ma'am, anong sinabi ng barangay captain? Yun nga po na i-complain po namin para magkaroon po kami ng 3 hearings. Attorney Batas, take it kung anong ginawa ng polis sa mga siraulo. Well, maliwanag po isang malaking kasalanan sa batas. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan ang ginawa ng mga pulis. Unang-una, alam po nila na mayroong 3 sitwasyon kung kailan nila pwedeng arestuhin ang isang tao nang walang warrant of arrest na nagagaling sa hukuman. Ang unang sitwasyon, pag nakita nilang may krimen at nakita nilang yung tao na arestuhin ng walang warrant of arrest, ang siyang gumawa, pwede silang mang-aresto. Pangalawa, kung hindi man sila nakakita ng gumawa ng krimen pero meron silang sapat na katibayan dahil kagaganap pa lamang ng krimen at yung taong arestuhin lang gumawa ng krimen kagaganap pa lang, pwede mang aresto. Pangatlo, kung yan pong taong arestuhin ng walang warrant ay takas mula sa pinagbuhan. Dito po sa sitwasyong ito, Ginoong Ben Tulfo, at saka po doon sa kausap nating may-ari ng salon, at saka po doon sa nagre-reklamo, maliwanag na wala po itong 3 sitwasyon doon po sa pangyayaring ito na pwedeng mang-aresto yung pulis. O manhin po niyo na ako'y makikipag-iba ng pananaw sa inyo sa partisipasyon ng may-ari ng salon. Maliwanag po na ito isang setup sa barangay. Hindi ho ako naniniwala, pasensya na po, na yung mga pulis aksidenteng napadaan. Sorry po, wala pong ganyan. Wala pong mga pulis na aksidente kunwari, pero pagkatapos mga aresto. Okay, Ma'am Nika, nandyan pa ba kayo? Punta kami po sa barangay kasi gusto namin malaman kung paano pong magiging usapin dyan eh. Eh, nang sabi nga ng barangay chairman dito, bakit dinala ng pulis? Bakit nagpasikat yung pulis? Yun nga po biglang in-advise ng pulis sa amin. Sabi namin, sigurado po ba kayo na pwede? So Kasi sinabi ng sigurado pulis, kami ma'am, po- sandali ma'am, sinabi ng pulis, bit-bitin na natin to. Opo. Ayun, Sabi Attorney nila, Batas. Tawag daw po daw sila sa picturean daw po muna nila kasi... Okay, Attorney Batas, nakikita mo yung harassment? Opo, grabe po yan. Grabe po ito, Ginoong Ben Tulfo. Napakalalim po ng ugnayan ng Nika at saka ng mga pulis at maliwanag na nagkaroon po ng sabwatan dito. Ma'am, si pulis, kilala nyo? Actually po, kilala po... Ayun! namin Attorney yung Batas kapatid Mauricio! lang po. Attorney Batas, Po. narinig mo? Maliwanag po. Yun na nga po yung sinasabi natin, Ginoong Ben pa. Disente pa ho si Attorney Batas Mauricio eh. Si Bitag ng kausap nyo, wag nyo ho akong susubukan. Kasi kahit sino pang general lapitan ninyo, alaho kung sinasanto. Colonel Major, pag nagkamali, mali yan. Malaking illegal ho yung ginawa sa kanya. Karapatang pantao nilabag. O, naging malinaw ba ako sa iyo, Yana? Malinaw po.
Alam mo kanina, Arturo, sa nangyari ng sumbong mo sa amin, ayaw na ayaw naming mga Tulfo brothers, lalo na si Bitag, na binabantaan na mga may ito'y kapangyarihan tulad ng mga kapulisan, militar o sino mang nasa posisyon, walang sino man ang pwedeng mang-ape, manakot, manduro. Bago pag-pandemya, sino-surveillance namin to si Mark Molina na hindi niya alam. Kaya kanina nakausap ng Bitag ang hepe ng Police Station 5 sa Fairview. Nangako si Colonel Rosales na patatawagin ang pulis niyang si PO2 Molina upang sagutin ang sumbong laban sa kanya. Wala pang kalahating oras nanginginig at maamong tupa, tumawag sa Bitag si PO2 Molina. At pakinggan ang aming pag-uusap. Unang-una, hindi naman pagnanakaw yon, ibinaranggay lang ata, ibablatter lamang. Ang sinabi naman nitong may-ari ng beauty parlor, kayo ang umaresto dyan. Ay, hindi po, sir. O ngayon, Hindi po kami. Galing po kami ng checkpoint noon. Tapos, ang arresting po niyan, sir, mga barangay tanod po ng barangay Santa Lucia. At hindi po namin alam, sir, kung ano po yung kaso nung nagko-complain po sa amin. kung hindi nyo inaresto, sino? Hindi siya ng barangay, sabi ng barangay, hindi namin inaresto yan. Nagreklamo rito para pagharapin sila. Pero nung dumating kayo, ang sabi ng barangay ng pinusasan nyo na siya, warrantless arrest ba yan? Binasahan nyo ba ng Miranda rights yan? Wala. Sir, may investigator naman po dyan, sir. Nandun po lahat ng sir, eh. Sino yung investigator sa presinto? Hindi basta-basta magtatanggap ang investigator sa presinto. At ang hindi lang namin nagustuhan, takot na takot ngayon itong beautician na sinabi, binantaan mo raw. Hindi po totoo, sir. Hindi po totoo yan. Yan si Mark Molina. Sangkatarbang sinungaling. Totoo ba? Hindi kanya raw inaresto. Ano ngayon ang sasabihin mo? Abay, teka muna, isa sa inyo nagsisinungaling. Arturo, paliwanag Sir, mo nga sa kasinungaling. akin. Sir, sinungaling po yan na sinabi niya po yan, sir. O, eksakto pong February 28 po, siya po ang nagposas po sa akin. Mismo po sa barangay po yan. Okay. Na pinusasan niya po ako yan. Okay. Pagkatapos po nung dinala po nila ako sa kulungan, sinabi niya po sa akin na, ano ba yun, bakit ka nagnakaw sa boss mo? Sabihin mo na yan, sabi niya. Magnanakaw Sinabi ni ka, Molina. sabi niya sa akin. Si Molina ang may sabi. Yes, sir. Si Mark Molina po, sir. Bakit ka nagbitag? Sabi niya sa akin. Ah, ganun? May kaso, ang daming kaso. Napupunta sana ako ng barangay, doon po sa kubo-kubo, nakita ko, nag-uusap po yung pulis na pinayan ni si Mark Molina at saka si Ma'am Nika at saka si Ma'am Yana na nag-uusap po silang dalawa. June po na pinagbantaan niya po ako ng isang bala lang daw po ako. Baka sana daw ako pagpupulutin na daw po. Gagamitin niya daw po yung baril niya sa akin daw po. Pag hindi ko pa daw lilisanin pa daw yung bahay na tinitirhan ko. Tapos po kinabukasan po, September 22 po, inaway na naman din po ako ng nanay niya. Yes sir, nagsubo yung nanay niya rin po. Sinabihan din po ako Mama's ng nanay boy? niya na magnanakaw Sandali, po. Turo! Mama's boy? Nangako ako sa hepe niya na pakikinggan namin siya at bibigyan namin siya ng pagkakataon na magsalita. Totoo man o kasinungalingan, karapatan niyang marinig. So binigyan namin siya ng pagkakataon magpaliwanag kahit kasinungalingan. Ngayon, ang good news dito, ang bagong NCRPO, si General Danao, hindi yan kumukonsinti sa mga pulis na may sapak sa kokote. Pag pinatawag niya yan, kaya nanginginig yung balls nitong si Mark Molina. Yung ngiti niya na yan, sigurado, gagano na yan, parang pinitpit yung yag niya. Opo. Nag-update lang kami sa iyo. Ayoko naman na medyo yung si Colonel Melchor, Lieutenant Colonel Melchor Rosales, parang hindi ko tinupad yung aking pangako na pagbibigyan ko ng pagkakataon marinig yung kanyang pulis magsalita. Makinig ka, Mark Molina, pulis ka. Media ako. Pwede kang umiwas pero hindi ka pwede magtago. Maamong tupa ka kaninang putok sa ka, pulis ka pa naman. Sinusubukan mo ako. Sa linya ng telepono, Colonel Rosales. Yes, sir. Sir, kami ho'y lalapit uli sa inyo at nakausap na ho namin kanina si Mark Molina. Pero nandito ho, sir, para maganda ho siguro mapakinggan nyo mismo
Yun hong biktima ho na lumapit sa amin. Ako po yung nagrereklamo po sa kanya po, sir. Hindi naman po ako, sir, lalapit sa bitag po na magsusumbong po sana po, sir. Ako po ay, sir, wala pong bala. Tao lang po ako, nag-disente lang po, sir. Namamasukan po ako dati nagsasalon po. And then po, sir, nagtayo ako ng sarili kong salon. Nasa barangay po ako na pinasok nila yung sarili kong salon, yung sila Ma'am Nika at sila Ma'am Yana po, na pinagahakot po yung gamit ko. Pagkatapos po nasa barangay po kami, si Sir Mark Molina po, siya po ang mismo pong nagposas po sa akin na sinabi po ipamedical ako at ipasok sa kulungan pagkadating po. Sinabihan niya po ako na tigil-tigilan ko po yung kinakasok-kasok ko po sa kanya at bakit daw ako nagpabitag. Ako daw po ang may kasalanan po. Opo, sir. Anong petsa po nangyari yan? Kasi, sir, kaka-assume ko lang po as a station commander po ng Fairview. Okay, naintindihan ko sir, pinaabot ko lang sa inyo. Sir, siguro ganito na lang, ano? Sir, iimbestigahan po natin yan. Kung nakikita kami yung kaso, i-pre-charge po namin siya. Yes, sir. Ako na rin ho ay magsasabi sa inyo at mabuhay ho kayo dahil nakikinig ho kayo. Tulad ng sinabi niyo, pinatawag yung pulis niyo sa akin. Talagang may salita ho kayo, sir. And with that, I don't fault you for anything because wala ho kayong kinalaman dito. Other than nakipagtulungan ho kayo, sir. Kami mga Tulfo brothers, dikit kami, aligned kami. Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Tulfo Ben si Bitag. So, wag mong sasabihin patulfo-tulfo, kikis-kis ko mukha mo sa semento. Tanggalin mong uniforme mo. Kung ikay kakasa, wala namang problema, tayo'y magpapapawis. Bibigyan kita ng pagkakataon, real talk, unfiltered, walang preno, dire-diretso. Ano ang mensahe mo dito kay Mark Molina? Cargo ka na namin. Pag may nangyari sa iyo, kikilos kami. Hindi kami marunong matulog. Ikaw naman, Mark Molina, magsumbong ka sa nanay mo, tago ka sa palda ng nanay mo, tumingala ka at makikita mong kambing. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, huwag mong pakialaman, huwag mong galawin, huwag mong tatakutin. Ngayon po, gusto ko nga po na magkaharap tayo ng personal sana nga po yung talagang patas ang laban na wala kang baril na gamit ng pangpulis. Ang galit ko po sa iyo po, lahat po, hindi po ako nakagalaw. Tignan niyo po yung pinsalang ginawa niyo po. Magnanakaw ako, buong Santa Lucia, magnanakaw ako, dalawa kayo ng nanay mo. Sige nga, ipakita niyo nga sa akin na harap-harapan nga ngayon. Di ba sinabi ko sa nanay mo at saka sinabi ko sa iyo, paano niyo masabing magnanakaw ako? Okay. May sarili akong resibo at saka sinabi ko yan, yung pera na ginamit ko, pinagpatayo ko yan, inutang ko. Gusto mo kaya kung magpalit sana tayo ngayon, sabihin ko ikaw magnanakaw, ano kaya ang ramdam mo kung makakapasok ka ng maayos na trabaho? Pagkakatiwalaan ka pa kaya ng publiko? Hindi. Di mo inisip yun? Wag mong gagalawin ito. PFC Mark Molina, makinig ka. Wag mong gagalawin. Wag mong pagbubuhatan ng kamay. Wag mong babantaan. Oras na isang buhok lang. Isa lang, Mark Molina, ang makuha na buhok dyan sa kay Turo. Taga mo sa bato. Itaga mo sa bato. Hindi ko sasabihin, secret. Relax, ha? Okay? Opo, sir. Okay, sige, ingat. Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag!